Magandang hapon po. Pinabubusisi po ng isang mambabatas ang mahigit 2 bilyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa 6 na taon niyang termino bilang alkalde ng Davao City. Mas malaki pa raw yan kumpara sa nagastos ng 3 pinakamayamang lungsod sa bansa. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research, sa 2 termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, edi dapat ay meron din itong performance report at the list is maibalik kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng 3 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang lungsod sa bansa. Ang Vice Presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Nauna naman nang sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co na ililipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng OVP, DepEd at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mas mahal na po simula ngayong araw ang LPG at ang itlog naman na mahal din ang presyo, posible raw na kulang pa rin ang supply sa Pasko hanggang sa susunod na taon. Nakatutok si Katrina Son. Handa ka na bang masigpitan ng masikip ng sinturon? Simula kasi ngayong araw may dagdag na 3 pesos and 75 centavos kada kilo ng LPG tank at 2 pesos and 9 centavos kada litro ng auto LPG. Nabigla sa LPG price hike ang karinderya owner na si Oliver. Dagdag dagok daw ito sa kita ng tindahan. Lalo't ramdam na ramdam daw nila ang pagmahal ng bigas at gulay. Magtataas kami ng konti lang. Yung sapat lang. Diba? Siguro naman maintindihan naman ng iba yun. Diba? So, wala, tumataas ang lahat eh. Bukod sa LPG, iniinda rin ng mga mamimili ang taas presyo ng itlog na nagsunod-sunod daw noong isang buwan. Tumataas talaga, ramdam na ramdam. Sa Mega Q-Mart, tumaas ng nasa 20 to 30 pesos ang kada tray ng itlog. 50 centavos naman ang itinaas ng presyo kada piraso. Kung dati ay kumikita raw ng nasa 50 pesos ang mga nagtitinda ng itlog, ngayon nasa halos 15 pesos na lang ang kita nila sa kada tray. Nahihirapan na. Kasi yung kinikita namin sa itlog, hindi na halos pantikit lang. Minsan kulang pa. Isa daw sa mga diskarte ngayon ng mga mamimili, kung dati daw ay bumibili sila ng large na itlog, ngayon bumibili na lamang daw sila ng medium size na itlog. Konti lamang daw kasi ang diferensya nito, bukod dyan, mas makakatipid pa raw sila. Tulad ngayon, tumaas na naman. Instead na malaki yung bibiling ko, maliit na lang. So, sobrang liit. So, hindi kaya. Sabi ni Gregorio San Diego, chairman ng United Broiler Raisers Association at Philippine Egg Board Association, nakaapekto sa poultry industry ang mga nagdaang bagyo at bird flu. Tumataas yung aming cost, lalo na yung feed, fuel, kuryente. Nung nag-umpisa ito, nung last quarter ng 2021, sa dami nung pinurus natin ito, lugi kami lahat. Pagkatapos, sa 2022, tinamaan naman ng bird flu. Maraming namatay. Babala ni San Diego, mananatiling kulang ang supply ng itlog hanggang sa unang kalahati ng 2024 bago magbalik normal sa second half ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras.
Sa nalalapit na barangay at SK elections, tinitiyak ng COMELEC at pulisya ang malayang pagboto at pangangampanya ng mga kandidato sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayong nalalapit na ang campaign period para sa barangay at SK elections, tiningnan ng COMELEC at pulisya sa Surigao del Norte ang sitwasyon sa Sitio Kapihan. Nais matiyak ng COMELEC na malayang makakaboto ang mga tao at makakapagkampanya ang mga kandidato sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. May nakakampanya naman doon, pero yung restricted. The candidates were required to coordinate first bago makapasok. Isolated talaga yung lugar for the longest time. Ayon sa COMELEC Surigao del Norte, nasa 2,500 ang registered voters sa Sitio Kapihan. Ililipat ang kanilang voting center sa lugar na malapit sa sitio. Yung voting center nila, instead na doon sa Barangay Siring, transfer po natin doon sa Atuyay National High School. Doon ang voting center? Doon ang voting center kasi hindi na ma-accommodate namin. Samantala, tuloy pa rin ang paglabas-masok ng mga tao sa lugar. Meron na rin daw mga kamag-anak ng mga nasa Sitio Kapihan ang nakadalaw na sa loob. So nakikita po natin yung parang happiness on their faces na nakikita natin na for the longer time, they have seen members of their families who are inside. Kinumpirma naman ni Senator Risa Hontiveros na nasa kustodiya na ng DSWD ang 3 menor de edad at 4 na mga magulang na kasama ng mga leader ng SBSI na nagpunta ng Senado. Sila sana ang mga testigo ng SBSI. Hopefully, sa susunod na pagdinig, magtetestigo na po sila kampi sa kanilang mga anak, no? At laban dun sa mga leader ng kulto. No comment daw muna ang pamunuan ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. May gintong medalya ng Pilipinas sa 19th Asian Games matapos magkampiyon si EJ Obiena sa men's vault finals. Nakuha niya sa ikalawang subok ang taas na 5.75 meters. At sa isang subok lang, nakuha naman niya ang 5.9 meters na panibagong Asian Games record. Nagpaabot si Pangulong Bongbong Marcos ng pagbati kay EJ at sa mga atletang mag-uuwi na medalya sa Pilipinas. At as of 5:30 p.m., pang-19 ang Pilipinas sa medal tally ng Asian Games na ginaganap ngayon sa Hangzhou, China. Literal na nag-drive-thru sa police station ng SUV driver na yan sa New Jersey sa Amerika at nagtaas ng mga kamay pagkababa. Sumuko siya roon dahil bago yan, binangga niya ang garahe ng bahay ng umano'y kakilala niya. Naharap sa patong-patong ng mga asunto ang driver na hindi patukoy ang motibo. Walang nasaktan sa dalawang pagbangga niya bagamat may pulis sa istasyon na muntik ng mahagip. Sa Miyerkules po, gugunitain ang World Animal Day na pagpupugay sa mga hayop, lalo na sa mga fur baby na walang katumbas ang pagmamahal, kaya labis na dalamhati rin ang dulot kung sila'y papanaw. Nakatutok si Mark Salazar. Unconditional love ang pinakawagas daw na uri ng pagmamahal. Para sa fur parent na si Madge Phoenix, ramdam na ramdam niya ito sa kanyang 30 rescued dogs at 6 na rescued at adopted cats. Yung love na you feel for animals, sometimes it's a deeper pa nga than human companions. Kasi with pets, kasi they don't judge you. Kaya labis daw ang sakit ng pumanaw noong May 15 ang kanya raw sweetest cat na si Marlon dahil sa sakit sa kidney. When I adopted him from Paws, very sweet talaga siya, very gentle. Ang hirap sabihin ilang days. Kasi yung actively crying, I think it was more than a week. Sa mga gaya ni Madge na ilang taon ding pinangiti at pinatawa ng alaga, masakit ang katotohanan na humans outlive pets, pero kailangan tanggapin. Yung grief, kahit buhay pa siya, it was already there. So yung grief, kahit he was still breathing, actually nag-grieve na ako. Ramdam din ang pighati ng pamilya ni Alberto Manalo sa Kalibo, Aklan nang pumanaw dahil sa kidney complications ang aso nilang si Nikki. 15 araw nilang ibinuro lang aspin na itinuturing din nilang bayani. Noong 2015 kasi, ginising ni Nikki ang kanyang amo dahil nasusunog ang kanilang ceiling fan. Sa Pasig, puno ng buhay ang Run for Life event
na pagpupugay sa fur babies at fur parents. May mas malalim din itong mensahe at advokasya. Ginagawa po namin ito yearly as part of our advocacy and information awareness and also fundraiser para po sa mga dog meat trade rescues po ng Animal Kingdom Foundation. Our cause naman is dog blood donors. Dogs can actually donate blood to save other dogs who are in need of blood. Unfortunately, here in the Philippines, we do not have a lot of donors. Kahit wagas na pagmamahal ang sukli ng pagiging pet lover, hindi naman daw ito pilitan. Pero kung hindi mo raw kayang magmahal ng hayop, sana'y wag na lang silang saktan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Lalakas pa ba ang bagyong Jenny at magpapaulan kaya ito sa bansa? Alamin natin kay Anjo Pertiera ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo? Salamat, Pia. Mga kapuso, isa ng severe tropical storm ang bagyong Jenny at posible pang umabot sa typhoon category sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa Batanes. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 760 km silangan ng Apari, Cagayan. May lakas po yan na 100 km per hour at bugsong aabot naman sa 125 km per hour. Kumikilos yan pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na mag-landfall o lumapit sa extreme northern Luzon ang bagyo. Pero patuloy nitong pinalalakas ang hanging habagat na nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang na may pag-uulan na sa Batanes. Kasama po dyan ang Cagayan at ang Mimaropa region. Pagdating ng hapon ay uulan na ang iba pang bahagi ng bansa. Sa Visayas naman may ulan na sa umaga sa Central Visayas. Pagsapit ng hapon ay mas marami pang lugar sa Visayas ang uulanin. Asahan din ang mga ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na po sa BIRMM at dito sa Northern Mindanao. Mataas din ang chance ng ulan sa Metro Manila, kaya mag-ingat po tayo, mga kapuso. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Anjo Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan ano man ang panahon. Huwag palampasi. Dating COMELEC Chairman Andy Bautista, sinampahan ng mga reklamo sa Amerika kaugnay sa isyu ng umunoy panunuhol ng Smartmatic. At may yearbook pick na ba lahat? Ang throwback grad look ng netizens, gawa ng AI. Walang patid ang pagtutok sa 24 Oras Weekend.